Siguradong dismayado ito si Junmar Fajardo dito sa nangyari sa Game 1 kung saan natalo ang San Miguel Beer. Nasayang yung kanyang 27 points at 23 rebounds na ginawa para dito sa San Miguel. Wala silang nakuhang suporta masyado mula dito kay Don Troliano at kay Jericho Cruz at mas maganda pa nga ang nilaro ng bench ng Hinebra. Iyan yung isa sa medyo nakakagulat dito sa Game 1 dahil sa paniwala ng karamihan, mas malalim ang bench ng San Miguel pero ang ganda ng pinakitang laro ni Ralph Koo, si Norbert Torres, si Jason David at yung iba pang players ng Barangay Hinebra. Kaya nga, dito natin makikita talaga na ang ganda ng ginawang approach ni Coach Tim Cone. Samantala naman, itong SMB, si Junmar Fajardo, maganda nga yung rebounding at scoring niya. Pero naging problema talaga dyan ay yung free throws ng San Miguel. Ang dami nilang namintis na free throws. At syempre nga, gaya nung nabanggit natin, kulang sa suporta ng ibang players. Kaya kailangan bumawi ang SMB sa Game 2. Kung ikaw naman si Junmar Fajardo, kailangan i-point out din natin na siya mismo ang dami niyang na-miss na free throws. Kaya kailangan mag-improve sila ng laro. At isa pa nating nakita doon sa game, mukhang kailangan na mag-upgrade ng point guard ng SMB. Hindi pa rin makashoot ng consistent si Chris Ross. At itong si Wamit Yongson, hindi rin consistent yung scoring niya. Kina itong si Chris Rosales. Kaya nga dito natin masasabi na yung point guard talaga ang weakest spot ng San Miguel. At isa pa, makikita natin na pwede na siguro subukan ng SMB na kunin itong sila Mikey Williams o kaya Cedric Berfield kung magiging available. Dahil mahina talaga yung scoring ng point guard ng SMB. Kaya nga ito ang siguradong isang area na palalakasin ng San Miguel dahil kinakailangan talaga nilang bumawi pagdating dito sa Game 2 dahil mahirap nang mabaon ng 0-2 dito sa isang serye. Doon naman sa kabilang serye, nagre-reklamo itong Meralco Bulls na sobrang dami daw ng free throws na binigay dito sa TNT at pati na yung officiating ay hindi consistent. 19 free throws ang nakuha ng Meralco samantalang 47 ang binigay dito sa tropang 5G. At yan ang dahilan kung bakit dismayado itong si Coach Luigi Trillo. Kaya nga, ang panawagan niya ay dapat daw maging consistent yung officiating dahil nakasama daw yun dito sa performance ng Meralco. Sayang, ang lamang pa naman ng Meralco ng first half ay umabot ng 19 pero nahabol ito ng TNT tropang 5G dahil nga sa dami ng free throws na binigay sa kanila. As usual, ngayon, ito namang TNT kinakailangan manalo sa susunod na game para masolidify yung advantage nila. Kung hindi, magiging tabla lang yan. Kaya nga itong pagbabago dito sigurado magiging matindi yan para dito sa dalawang koponan. Kaya asahan natin na magkakaroon ng major adjustment si Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic pagdating dito sa kanilang free throw shoot, dito sa pagdedepensa. At inaasahan ko na magiging mas balanse yung tawag ng mga free throws lalo na at binigyang atensyon nito ni Coach Luigi Trillo. Usually, ganyan na ginagawa ng mga PBA coaches kapag meron silang hindi nakitang maganda na nangyari dito sa isang play o kaya isang sitwasyon. Kaya malamang nga, ganyan na maging sitwasyon dito. At itong si Coach Luigi Trillo, kinakailangan din siyempre na ma-improve yung depensa naman nitong Meralco Bulls. Kapag nagawa niya yan, malaki tsansa nitong Meralco na maitabla itong serye. At kinakailangan nilang gawin yan dahil mahirap na mabaon ng 0-2 pagdating dito sa labanan. Kontra naman sa isang talented na kuponan katulad ng TNT tropang 5G. Kaya kinakailangan talaga na medyo ayusing mabuti ng TNT at ng Meralco yung kanilang laro para maging mas effective sila sa mga darating pa na inaasahang mahabang serye. Ang Titan Ultra ngayon ay magkakaroon bagong coach. Itong si Alex Cabagnot at inaasahan ng karamihan na magkakaroon din ng mga trades na gagawin itong Titan Ultra. Dahil syempre, itong kupunan na to bilang independent team gusto nila na magpalakas katulad nitong Converge Fiber Xers. Nang nila yan kung talagang sila ay kukuha ng mga dekalidad na player. Syempre, kung si Alex Cabagnot ang magiging bagong coach nitong Titan Ultra, gagawa yan ng hakbang para maging yung team ay mag-fit sa kanyang gagawin na bagong sistema. Kaya nga ito si Cabagnot at naasahan natin na gagawa yan ng mga malalaking trades para dito sa kupunan. At hindi na naman naghugulat yung karamihan dito nga sa balita na ito si Jana Del Carder ay papalitan na coach nitong Titan Ultra. As it is, hindi naman masyadong maganda naging record ni Cardell dito sa Terra Firma Jeep. Kaya nga marami nagulat ba't siya pa ang kinuhang head coach nitong Titan Ultra. Kaya nga
asahan na lang natin na magkakaroon ng major changes dito sa koponan ng incoming coach na si Alex Cabagnot. Mukhang binigyan naman ng free hand nitong kanilang owner, ito si Cabagnot, na pumili ng mga players na kanyang gagamitin para masiguro na magiging mas competitive ang Titan Ultra. Ang alam lang natin, ito lang si Calvin Abueva ang sinasabing hindi raw pwedeng i-trade, pero yung ibang players ay pwede nang i-trade depende kung ano magiging offer. At alam din naman yan ng mga players kasama yun sa buhay ng paglalaro dito sa PBA. Kung ikaw ang Titan Ultra, kinakailangan unang-una makakuha ka ng sentro at wag mong ipamigay yung first round draft pick dahil yan ang pinakamagandang chance na makakuha sila ng big man. Kaya mukhang ito talagang inaabangan ngayon itong Titan Ultra na kanilang gagawin. Kinakailangan nilang kumuha ng mga players na mag-fit dito sa kanilang bagong coach. At syempre, para masiguro na magiging mas maganda ang magiging laro nila dito sa second conference. And of course, pagdating ng Commissioner's Cup at Governor's Cup, pinaka-importante dyan makakuha ng quality import. At pagdating naman dito sa Converge Fiber Xers, alam natin na itong Converge ngayon ay gumagawa ng hakbang para makakuha ng mas magandang laro dito sa darating na Commissioner's Cup. At ang isa dyan sa dapat nilang gawin ay i-trade na itong si Alex Stockton. Pinag-aaralan daw ng Converge yung mga trade offers na nakukuha nila sa nasabing player. At yung pinakamagandang offer dyan, yun syempre, ang kanilang kukunin. Alam natin na kailangan magkaroon ng major adjustment dito sa Fiber Xers. At ito si Delta Pineda ay gagawin daw ang lahat para masiguro na ito yung mangyayari. Kinakailangan lamang talaga na suriing mabuti yung mga trade offers na nanggagaling sa iba't ibang team dahil marami daw mga kupunan ngayon ang gustong kumuha dito kay Alex Stockton. Alam na natin yung tungkol dito sa Blackwater Bossing at pati na dito sa Titan Ultra. Sa ngayon yan daw pinag-aaralang mabuti nito si Coach Delta Pineda kung alin doon sa dalawa ang kanyang pipiliin. Pero wag na tayong magulat kung itong TNT tropang 5G, ang Meralco Bolts, ang San Miguel at yung iba pang mga team sa PBA ay magka-interesting dito kay Alex Stockton. Actually, pati Reynolds yan, baka magustuhan din to si Stockton dahil yung laro nitong physical defense at scoring nababagay dito kay Coach Yeng Giao. So ilan lamang yan dito sa mga pag-aaralan ng mga fans ngayon na posibleng mangyari dito sa Converge Fiber Xers. Maraming pagbabago tayong pwedeng masabi dito na mangyayari at alam din naman yan nitong si Coach Yeng Giao. Kaya nga kung sakasakali, magiging itong si Delta Pineda magkakaroon ng very interesting na in-between conferences dahil alam niya na pag naalis na si Stockton at nakakuha sila ng quality na kapalit, posible na magiba ang takbo ditong Converge Fiber Xers at matupad na yung pangarap nila na makapasok dito sa semifinals. Ngayon, pagdating naman doon sa ibang mga imports, naghahanap na raw ngayon ng Converge ng pantapat dito sa ibang imports. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pati na rin si Jonel Alagon, si RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Anthony Alon, pati na rin si Edwin Carmona Jr., si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, si Monde Guzman,